Mga kabrid, another vlogs po. Ito, pakita ko sa inyo mga accomplishment natin, yung mga simpleng ano lang natin tagumpay sa ating munting manukan. Ang makikita nyo po ngayon ay ang finished product ng ating ano po, yung mga 26 inches pangtandang na manok, mga kabrid. Rooster's House. And here we go again, mga kabrid. Let's do. This is mostly for all the breeders out there, all the chicken and roosters lovers. Here we go. Finished product ng ating ginawang bahay ng manok, mga kabrid. Pero bago ang lahat, mga kabrid, mag-intro muna tayo. Mga kabrid, maraming salamat for today's video, mga kabrid. Ang pagkatapos or paggawa natin na pinagpaguran natin paggawa ng bahay ng manok, mga kabrid. So our videos for today is all about chicken houses, chicken care, and chicken making a chicken DIY chicken rooster, our rooster house, mga kabrid. Rooster house. So ito, mga kabrid, 26 inches inside, and then may 4 na inches na allowance, 3 inches sa ilalim. Papatungan natin ng hollow blocks yan para elevated talaga ang space natin. So first flooring is steel matting 2 inches, and then screen, mga kabrid, screen, plastic screen for secondary matting, mga kabrid, para pati mga sisiw is pwede. So pag may sisiw tayo, pwede nating lagyan dito ng ano na, mga kabrid, bumbilya pa ganyan. Tapos ayan, safe na safe, hindi mapasok-pasok ng mga daga, mga kabrid. And then eto, let me show you the finished product and the final outlook ng ating mismong maliit na, ayan, mga kabrid. Hindi siya mapasok-pasok, mga kabrid, ng hangin. The moisture and the winds, blowing winds is cannot penetrate this one from side to side, back side, and then other side, but here's only. So very good for our chicken roosters. Everything that we give there, our birds should be keep very safe, and then very comfortable. So come on, let's go. Samahan nyo ako, mga kabrid. Ipakita ko sa inyo ang final na paglagay natin ng roofing, and then ang finished product natin na paglagay doon, mga kabrid. Let's go, mga kabrid. So ayun na nga, mga kabrid, dahil tapos na ang ating ginawang DIY chicken houses, mga kabrid, roaster houses na may tamang sukat na sa akin na para sa atin na komportable ang ating mga laga. Eto na, ilalagak na natin siya sa kanyang final destination na sinasabi, yung lagakan ng ating bahay ng manok, mga kabrid. So makikita nyo, tansyahan, pinag-iisipan ng maigi natin kung paano ba natin mailalagak ito ng maayos na ating chicken houses na yung tipong pantay-pantay sila, and then yung tipong mas komportable pa rin ang ating alaga sa kanilang space, mga kabrid. So ayan, makita nyo, tinatakpan ko po ang mga ang mga manok natin na iba dyan nakatabi niya para po hindi sila mag-ingay, dahil mostly pag mayroon tayong repair, maiingay yan sila. Pag mayroon kang gala ng gala dyan at may kinikot-kot ka, may bit-bit kang mga kulungan, putak ng putak yung mga yan, mga kabrid. So ayan, lalagak tayo ng ng hollow blocks kasi kailangan elevated talaga ang ating chicken roaster chicken houses, mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay. So makikita niyo yung a little sacrifice magmula sa paggawa ng chicken houses nila, bukod pa sa pag-aalaga, tamang multivitamins, and then tamang spacing ng ating mga kulungang manok. Ayan, kung tutuusin, mga kabrid, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa po sa sabaw ng pusit na magkaroon tayo ng future dito, mga kabrid. So ang nagiging ko lang naman dito kung bakit ako na-inspire is yung achievement na ayan, yung sa taas natin. Diyan tayo nagsimula. Mga bahay ng ginawa natin is yung mga box ng saging. Ayan, hindi ko inaalis yan, mga kabrid, kaya yan naman ang ebidensya kung paano na ako nag-i-improve. Kung dati puro lang ganyan, takip-takip lang ng bubong, sako-sako lang, pinagtagpi-tagping sako, mga kabrid. Ayan na sila ngayon, mga kabrid. Meron na tayong yerong bubong, yung improvement. Yan ang nakikita kong papasaya sa akin ba. Tinitingnan ko yung mga bahay na yan, sabi ko, uy, nag-i-improve na ako. Maraming salamat. So isa sa mga nag-i-inspire talaga sa GPC Backyard, mga kabrid, sa pagpapatuloy ay yung kaibigan natin, natin, boosing natin,
idolo natin na sinasabi, inspirasyon natin na taong kagaya ni Sir Sabong Pinas, si Busing SP mga kapatid. Ayan, isa yan. Kung sa mga taong medyo, ano ba si Busing SP, i-check nyo po yan. Search nyo lang po sa Sabong SP mga kapatid. Yan, isa yan sa nagbibigay talaga sa akin ng tatag ng loob na magpatuloy. Ayan, nagsimula din yan sa mga kagaya natin, binabaha, smooth backyard breeder, hanggang sa dahil sa pananalig niya, sa pangarap niya at sa passion niya mga kabrid. Ayan na siya ngayon. Kung anong nandyan siya, nasa tuktok na siya mga kabrid, nakayuko pa rin siya. Patuloy siyang hindi nagbabago para mag-share sa atin at mag-inspire sa ating mga small backyard breeder mga kabrid. So malayo ako sa kanya, malayo tayo, pero same ang pananaw ko sa na makapag-alaga ng manok mga kabrid. So ako kasi hindi tayo talaga nagsusugal. Umaakyat tayo ng rampa ng entablado para lang subukan ang ating mga alaga. So hindi pa rin tayo kahit piso, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag yung posta-posta, hindi ko ho gaganunin ang aking mga alaga, yung isusugal ko sila, hindi ho. Subukan natin na kung gaano ba kaayos ang ating ginawang pag-breed. Yun, sinusubukan natin yun taon-taon, halos isang taon, isang beses. So may parating na naman tayo, baka umakyat na naman tayo pag nagkataon. So susubukan ulit natin ang ating crosses mga kabrid, ng ating pag-aalaga, kung gaano tayo nagiging consistent or maayos na pag-aalaga ng manok, kung ano ba ang nagiging output natin bukod sa madulusog sila, maayos ba. Doon natin susubukan yung mga kabrid. Pero kahit nandun tayo dun sa entablado na yun mga kabrid, hindi pa rin tayo bibitaw ng kahit piso. Pwede mga kabrid, sinubukan ko na, kahit piso walang binitaw, pwede tayong makaakyat doon mga kabrid. Kailangan lang natin ng mga taong magtitiwala sa kung paano tayo nag-aalaga ng manok mga kabrid. Sariling paghahanda, sariling paano ba natin pinapaigi ang manok na may ganyang linyada, paano ba natin tinitwist ang mga manok na may ibang linyada mga kabrid, gaya ng hatches. Pagdating sa hatches tsaka mga roundhead mga kabrid, iniiba po ang paghahain ng ganyan mga alagang manok mga kabrid. So syempre, dahil ayaw natin ng mga dark leg, ayaw natin ng mga kumikiskis, ayaw natin ng mga medyo rasher, ayoko po ng mga ganong manok. Mostly makikita mo sa mga hatches mga kabrid. So reject sa akin yung mga ganyan. So ang kailangan ko lang yung mga single stroker, yung mga kahit papano medyo may utak na mga alagang manok, gaya ng mga roundheads mga kabrid. So doon tayo nagpapapuro ng mga alaga natin. So kailangan ko lang ang ko lang sa daily inspiration ko lang, gigising sa umaga, ang pinaka nasa isip ko lang po lagi is paano ba natin mapapalusog ang aking mga alaga. Kasi magtilaok lang mga pasisiw natin, achievement na sa akin, tagumpay na sa akin ang makapagpalaki ng mga alagang manok. Nagsishare tayo, yun lang naman ang ginagawa natin. Nagsishare din tayo in right time, right age. Sharing tayo, mga 1.5 taon dun tayo na manok, yun ang sinishare natin para kahit papano maayos ang maibibigay natin sa ating mga kaibigan mga kabrid. So ayan kabrid, nakikita nyo, pa lang siya, 4:30, kaso umulan, ayan, madilim na agad sa area natin, kaya nagbigay tayo agad ng ilaw mga kabrid. So maraming salamat pa rin sa patuloy na sumasabay sa ating munting backyard. So ayan makikita nyo, kailangan hukaya natin para maibaon natin ang hollow blocks, para ma-elevate natin ang ating chicken houses ng pantay-pantay sila ng sukat mga kabrid. So magkakatabi, magkakapantay, maganda tingnan. So ganyan lang. Maraming salamat pa rin sa mga kaibigan yan, mga solid team na ating munting grupo. So ito, GPC, pupumilit pa rin makasurvive sa pag-aalaga ng manok. So kakayanin sir, yun ang lagi kong nasa isip, kakayanin ko sir. Pagod daw, patutulog tayo ng pagod na pagod, iisipin natin paano na naman, hanggang ganito na lang ang pagkain, sana naman tayo gagalaw, sana naman tayo makikisuyo, sana naman tayo magtutuloy. So pero pag nakita ko na po ang mga alaga kong gutom na or tumitilaok na, medyo mapupula, ay nakakalimutan ko po lahat ng pagod mga kabrid. Napakasaya pa rin na mahawakan mo sila or makita mo mapupula at mahalulusog mga kabrid. Okay na yun sa akin, walang sakit. Nako, napakasarap
napakasarap magkape sa backyard mga kabrid. Hindi ko rin ma-express kung bakit ganun, o hindi ko rin ma-express kung bakit masaya. So hindi lang yung isa yun sa kung bakit nagpapatuloy ako sa pagwawaiti. Hanggat makikita kung maayos ang manok ko, pagpapatuloy tayo sa pag-sharing sa pag-waiti mga kabrid. So passion is passion, unexplainable, kasi hindi maintindihan yun ng mga hindi nila passion ang pag-aalaga ng manok. So GPC Backyard is lagi nang nandito. Magpapatuloy po tayo hanggat sa abot ng ating mga kaya. Patuloy tayong mag-share ng ating mga alaga, at sa mga nagtitiwala at magtitiwala pa, welcome po sa ating munting backyard na pag-aalaga ng manok mga kabrid. Magpapanatili tayo ng mga manok na malulusog, and then mag-i-improve tayo. Pangako natin na para sa ating mga alagang manok, gagawin natin ang best natin para mas umigi tayo sa pag-aalaga mga kabrid. So ayan mga kabrid, ayan mga kabrid, minsan ginagawa na lang natin biro ang mga bagay-bagay para maibsan natin ang stress and then hirap sa pag-aalaga ng manok. 66 piraso, another day, another 5 kilos. Isos Mariusip mga kabrid, tuloy ang buhay, mahirap pero napapawi din ng saya. So masaya tayo ng ang nakakalungkot lang sa akin ay yung magkaroon ng manok na may sakit mga kabrid. Okay lang magpayat-payat sila, pero kailangan sa kanila is malusog. Yun lang ang importante sa akin. So ayan tuloy-tuloy pa rin. Maraming salamat mga kabrid sa patuloy niyong pagsabay. Hopefully po mga kabrid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan dyan. Wag po kayong manlalamang sa kapwa, or wag po kayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa mga kabrid, dahil kawawa naman yung tao na ninyo mga kabrid. So tuloy lang, lagi lang yung papanalangin sa sarili nyo na sana maging malusog tayong lahat, mga pamilya natin, sana nasa maayos lagi na kalagayan mga kabrid. So keep it up. Tuloy lang tayo dito. 13 minutes video po ito. Ilaga ulit natin sa premiere video para kahit papano ulit natin ang kailangan natin sa YT, para may pagpatuloy natin yung sasahurin natin dito, pang continue natin sa mga pagkain ng manok mga kabrid. So sana tuloy sa tiwala, sana pasahurin ulit tayo ni Lolo YT mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay mga kabrid. Hopefully lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Ingat po palagi, and then keep safe mga kabrid sa panahon, sa lahat sa pang-araw-araw. Lagi lang kayo magdadasal. Huwag nyo iwala sa sarili nyo na bago kayo pumikit ng mata, lagi nyong iisipin ang nasa taas at magpasalamat sa Kanya sa ginagawa niyang pag-extend sa atin ang buhay natin at pagiging malusog at maging masaya sa isang araw. Lagi lang kayong maging masaya mga kabrid sa isang araw, and then thank you.